Breaking na breaking news po mga kababayan. Ito po, sinagot po ni Senador Marcoleta itong banat po ni Kiko Pangilinan dito po sa affidavit na allegedly ay peke na hindi po pinirmahan ng abogado ng law firm. Ang tanong po, mawawala daw ba ang credibility ng affidavit kung sakali po ha na hindi po pinirmahan ng abogado dito sa notary? Kasi nga po sinisiraan po si Marcoleta dito po sa mga kalaban na dahil po sa witness na ito na si Orly Gutesa na binayaran po ito para siraan lang si Saldico at itong si Martin Romualdez. Ngayon po mga kababayan, liliwanagin po ni Senador po ito, ni Senador Marcoleta. Kaya mamaya ipapakita po natin itong sinabi ni Kiko Pangilinan na yung banat niya po na bababa daw ang credibility ng papel na ito. So ngayon, pakinggan po natin si Senador Marcoleta. Nako po, yari po dito. Sino kayang mas matalino sa kanila, Kiko Pangilinan or Senador Marcoleta? Parehong abogado ito mga kababayan ha, pero magkaiba sila mga kababayan. Ito po. Sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin ha, para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oh. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado? Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Sa hindi. Doon na napunta eh. So kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng bisa yung... Yan mga kababayan ha, yan po ang sagot ni Senador Marcoleta. Ito naman si Mr. Senador Kiko Pangilinan. So magpapaliwanag dito. Ewan natin mga kababayan na ba't magkaiba ang paliwanag ng dalawang abogado. So, kayo pang mag-react. Ito po si Kiko Pangilinan po. Dito po. Sir na ano? Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, syempre, dahil nga falsification at so, kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay kung totoo kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa at kailangan din niyang magpaliwanag. Okay. Nagpatawag ba ng ngayon emergency meeting man lamang ang komite? So yan mga kababayan. So, mawawalan daw ng bisa yung papel. Magiging scrap of paper na lang daw ito. Sabi po ni Kiko Pangilinan. So, ang sinasabi naman ni Senador Marcoleta, nanumpa ito eh. Sabihin na natin peke yung pirma nung paliwanag po ni Senador Marcoleta, pineke na. Sabihin na natin
for the benefit of the doubt. Pineke ni Orly Gutesa, mawawalan ba ito ng credibility? Nanumpa ito Nanumpa sa Senado. Nakita po ng buong bayan ang kanyang panunumpa, yung kanyang mga sinalaysay. Di ba mga kababayan? Kaya mag-react po kayo kung sino po talaga ang may utak dito, Kiko Pangilinan or Senador Marcoleta. Iyan tayo O ito po si Senador Marcoleta. Sige po, oo. So paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Siyam na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun ito merong committee. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after nung siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita, hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan Ayun na nga po, lumalabas ngayon. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30, kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nakikipagsapalaran. Kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Nako. So, yun ho pala. So, nasagot na yung dalawang tanong, Nelson, ano? Doon tayo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito, para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si... So, yan mga kababayan. Ano bang masasabi nyo dito? Nako po, yari... Kiko Pangilinan, ano masasabi mo dito? Yung sinasabi mo dyan sa Ted Filon na mawawalan ng credibility ang affidavit ni Gutesa, magiging scrap of paper. O ano masasabi mo dito? Yari. O eto na naman si Senador Marcoleta. Iba talaga pag tunay na abogado. Eto po. Hayag ko dito, yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Pinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo
pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna. Kasi si Senador Pampilo Lacson, sinasabi niya na hindi nag-courtesy call si Senador Marcoleta. Meron naman pala. Itong si Lacson naman nagsasabi ka sa media na walang courtesy call. Meron naman pala. Ulitin natin para malinaw. Nangyayari nga na tinawagan ako niya, at kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam. Pinagpaalam ko Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair. Ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita. Ngayon mga kababayan, hanapin po natin itong sinasabi ni Panpilo Lacson na walang courtesy. Panpilo Lacson na sinasabi niya walang courtesy si Marcoleta. Checkan nga natin mga kababayan. Check po natin Ito yung sinasabi ni Panpilo Lacson na walang courtesy si Marcoleta. Check po natin. Ito po mga kababayan. Sino nga nagsasabi ng totoo dito? Si Marcoleta ba o si Panpilo Lacson? Tignan niyo po mga kababayan. Check po natin ito. Itong sinasabi ni Senator Lacson. Ito po mga kababayan. Check po natin. Sinong nagsasabi ng totoo dito? Para malaman po natin mga kababayan na ito po, tignan nyo po. Mga kababayan, nakita nyo po ito. Ito po yung sinasabi ni Panpilo Lacson na wala daw courtesy itong si Marcoleta. Anong nangyari? Kasasabi lang ni Senator Marcoleta na sinabihan ka. Ito po sinasabi surprise witness. Dapat i-background check without the courtesy of notice even the committee chairman. Kita nyo mga kababayan, sabi ni Senator Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, without the courtesy of the notice even to the committee chairman. Tignan nyo, hindi daw kinortesy. Ito po, a totally surprise with witness in yesterday's Blue Ribbon hearing, a complete record check and background investigation on Orly Regalo Gutesa is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Ngayon, supalpal ka ngayon. Sinasabi mo na si Senador Marcoleta, hindi ka kinortesy call. Sino yung nagsasabi ng totoo? Diba? Sinabihan ka pala ni Senador Marcoleta ito po mga kababayan. Diba? Ito po, check po natin mga kababayan. Hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw courtesy doon sa komite at maging sa chairman ng walang courtesy. Walang courtesy. Paano po masasabi na walang courtesy? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari na tinawagan ako niya, at kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam. Pinagpaalam ko Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair. Ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng committee.
O, kita nyo mga kababayan, itong si Pampilo Lacson kasi mukhang naiinggit lang dito kay Marcoleta Parang sinasabi niya, you stealing the show. Sino bang nangagaw ng trono? Di ba kayo ang nangagaw ng trono ni Tito Soto? Sinibak nyo siya para mapigilan nyo ang pagbubulgar ni Senador Marcoleta sa mga malalaking isda. O ngayon, napigil nyo ba? Hindi po. Tuloy-tuloy pa rin si Senador Marcoleta kahit anong gawin nyo, sibakin nyo siya. Yung pagkaisahan nyo, ngayon, di nyo magiba-giba Kasi nga, si Senador Marcoleta, nasa katwiran palagi ito. Aha. Ayun. At wala namang tumutol, Sen, di ba? Ito. Doon sa ano? Yan ang pag-usapan natin. Oo. Hindi, ganito yan. Kailangan po, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa... wag po kayong yung ibig sabihin kailangan maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan opo. Minsan segundo lang minsan minuto lang Opo, di ba? Tingnan po ninyo, nung siya ay makapagsalita na. Opo. Nung matapos na yung niya, sinabi niya. open na siya ngayon for interpellation. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado. Hindi po. Nabigla. Sari-sari na po yun. Hindi nila inaasahan na merong ganun. Mukhang nabigla ang marami. Pangalawa, ina-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Ngayon po kasi pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa, Jen. Opo. Abogado kayong dalawa, kayo ang Halimbawa, ikaw ang prosecution. Siya ang depensa. Si Nelson, defense o criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Defense Nakita mo dyan na... Kasi ma-anticipate mo, abogado ka Siyempre po. Naririnig mo. Credible. Ikaw din kakabahan ka kung hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam Siyempre, niya nabigla ho tayo doon. Sa ganung sitwasyon. Pangalawa, di medyo kasi credible talaga. Ako sa tingin ko, kasi pinagtatanong ko rin siya Ako gusto ko rin namang matansya na ako interesado ko sa katotohanan. Kung nagbubulaan lang ito, halimbawa, binobola lang ako, ayoko rin naman yun. Opo. Pero kayo ba yung na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, na-test nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko binabali-baligtad ko siya. Teka muna nga ako. Nakalagay dyan sa na isang maleta. Opo. Gaano kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta kako? Yung yung Rimowa. Mahal pa yung mamahalin pa yung kanyang Hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, metal yun Ilan ang laman? Ba't po ako nasabing 48 million ang isang maleta? Meron po kasing label. Anong... Ay, hindi pala. Meron po kasing level sabi niya. Hindi kasi sa Tagalog. Anong level? Kasi ngayon pala, hindi pala label. May label kada maleta. Ano yung label ka ako? Post-it po kanya yung dinidikit. Okay. Okay. Ano nakasulat sa post-it? Nakalagay po 48. Ba't kung 48? Ba't namong na 48? Kasi po, pagka po tatanggapin namin, nakikita pong binibilang, pera po sige. Gano'n siya kalaki? Pag tinayo mo po kanya hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa pinatayo ko. Talagang gano'n kalaki yung Rimowa. Alam ko yung Rimowa, hanggang dito po kanya. Okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, Gano'n kabigat? Ano po sa tansya ko po kanya halos isang kaban na bigas. So mga 50 kilos. Opo. 48. Hindi ba sinabi ni Ramon Revilla Sr., ang isang milyon, isang kilo. Mga 990 grams daw, sabi niyo. Halos isang kilo. Isang kilo. So kung 48 million, 48 kilos. Tama, isang kaban 50 kilos yung isang kaban Halos isang kaban po. Tinetesting ko siya Hindi niya alam na tinetest ko siya. At saka, Sen, napansin ko rin, tinesting siya ni Senador Lacson Nagpakita ng picture Eto, sino? Kilala mo ba to? Ang bilis niya. Wala ngang clue Affirmative po. Yan po si Paul kanya. May apelido pa Tapos, ginagano. Ayan, sabi niya.
Ay, Yan Mark. po si Eric. Ay, yan po si Mark. Mark, Yan po si Texay, sabi niya. At kinonfirm ni Alcantara. na yun nga rin. Oo, yun. yun doon, nakikita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Prosecution. Opo. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, Oo. anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanungin. Manahimik ka muna. Kamukha anong nangyari? Baka sakaling inuhuli siya. Sino ito kanya? Opo. Sino ito? Ito ba yung Paul na sinasabi mo? Affirmative, sir, kanya. Ang bilis. Wala akong walang tanong na pangalan. Hindi siya tinanong. Pag ni-replay mo, picture lang. Picture lang, sino yan? Ganun lang. Picture lang, walang clue. Meron namang nag-test din ng kanyang tinanong kung yung background. Kanino ka man Ay, bandang huli na yon. Nag-research muna yon. Oo. Nag-research. Mukhang meron na raw nag-text sa kanya, itanong mo sa ganito, ganyan. Mukhang tama pa yung sagot Ang dami nang nagte-text doon sana. Nakikita ko, ako pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Yung tao na yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong pag-testing sang-ayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba yung sinasabi niya, wag na lang pare, sasabihin ko. Mia Sen, ituloy natin yung laman, yung mga sinabi nitong si Gutesa. Pero para lang po. Mga kababayan, di ba? Sasabihin nyo si Senador Marcoleta yung gumagawa ng tanim na witness. Binayaran ni Marcoleta para manira. Siraan po itong si Saldico at itong si Martin Romualdez. Nasaan kayo ngayon? Sa mga ganyang bagay, hindi nyo kayang sirain o sibakin si Marcoleta. Dahil pag lagi kang nasa katwiran, hindi ka magigiba ng kahit sinong kalaban, mga kababayan ko. Ang daming naglabasan, sinasabi pa, i-disbar, tanggalin sa pagkasenador kasi nga siya yung may pakana, sinisiraan lang si Marcoleta, sinisiraan lang yung dalawang congressman na ito, yung dating speaker. Ngayon, nasaan kayo? Ngayon nyo sabihin na bayaran si Marcoleta. Ngayon nyo sabihin na gawa-gawa lang ni Marcoleta ito para agawin yung eksena kay Senator Lacson. Kita nyo po yung ginawa ni Senator Lacson? Hinuling niya, sino ito? Sumagot agad. Diba? Kilala niya yung tao na nasa picture. Agad-agad pati apelyido sinabi niya. Kita niyo yung paliwanag ni Senador Marcoleta. Napakaliwanag po mga kababayan. Na itong si Orly Gutesa, hindi niya kilala at talagang willing siyang mag-testify laban dito sa dalawang allegedly na kasama po sa bilyon-bilyon na kinurap. Di ba mga kababayan? Tuloy pa natin. Po mailatag natin yung ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Meron kasi mga nagpalutang na ngayon ng ideya kasi ang Kamara tinurn over na ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure, ito pong ICI. Ang Senado po, bagamat kayo nagpatuloy itong mga nakalipas na araw, may mga higing-higing na kami narinig na para bagang may mga paunang salita na parang plano na rin itigil ito at yung mga ebidensyang nakalap ninyo, baka i-turn over na rin daw po sa ICI, Sen. Mukhang yun po. Baka magkaroon pa ng ilang pagdinig. Baka maaaring mayroon pang isa kasi itong nangyaring mga revelations, itong huling pagdinig. Opo. Merong nagmungkahi na tawagin yung nakita nyo sa litrato. Para sa akin, tama-tama lang para lalong mabigyan ng koneksyon o mapagtibay yung sinabi nung surprise witness na sinasabi nila. Dahil binanggit nga yung pangalan ng dalawa na silang tumatanggap at nagbibilang ng pera. Opo. Ngayon, mukhang tatawagin, ipatatawag, isasabi na kapag ka ginawa yun, makikilala uli nung yung dalawa. Ngayon, at naimungkahi ko rin, na nabanggit naman ka ako yung
pangalan ni... Dating gobernur. Hindi, yung si Congressman Toby Chanco, binanggit niya yung... anong pangalan? Saldico. Okay, opo. Si... Gobernur Chavit Hindi, Singson. Yusek Bernardo, binanggit niya si Saldico. Opo. Yung dalawang congressman di umano ay binanggit doon sa sworn statement ng Diskaya, binanggit si Saldico at si Speaker. Bakit yung kumpanya, yung construction company founded by Saldico, hindi man lang Yung bakit yun hindi man lang hindi man lang yung pinagtatatanong, palagi nyo lang tinatanong yung Diskaya at saka yung Sims. Opo. At saka yung Wawaw. Wawaw. Siya yung pinakamaraming nakuha, yung SunWest. Tapos sabi ko, merong disclosure ka ako si Governor Chavit Singson. Hindi nyo ba iimbitahan? Maring imbitahan, sabi. Pero hindi sila nagbigay ng susunod na... Hindi sila nagbigay ng indikasyon na tatawag ng at kung kailan. Ang hintayin natin. Ang sabi lang po doon sa huli, magpapatawag pa ng investigasyon, pero kung kailan, wala eh. Walang sinabing definite. Okay lang yun. Pangkaraniwan naman, i-announce din naman kung meron pa. So yan mga kababayan, sana po mag-react po kayo dito at mag-share po kayo. Salamat po. Sana po maliwanag po sa atin na si Senador Marcoleta laging kakampi ng taong bayan at laging sinusunod yung katwiran. Kaya hindi nila kayang ipatumba ang taong may katwiran at dala-dala ang tunay na doktrina ng isang Kristiyano. Salamat po mga kababayan. Ako, proud na proud po ako kay Senador Marcoleta. Kapatid ito Iglesia ni Cristo ito mga kababayan. Hindi nyo po masusukat ang pagiging nito. Yung talagang yung trabaho, yung aral po, yung doktrina ng isang Iglesia ni Cristo. Naku po, napakatuwid ng taong ito mga kababayan. Yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po.